Nagdagsaan ang mga alagad ng batas sa malaking bahay ng mag-asawa. Tinanong ng punong investigador si Marcos, "May pinaghihinalaan ka bang kaaway mo na maaaring siyang gumawa ng krimeng ito, Mr. Briones?" "Wala, sir. Si Diego siguro ang may kaaway. Mainitin ang ulo ng guard namin yun. Masyadong mapusok," sabi ni Marcos. "Mabait ang asawa ko, Sergeant De Leon," sabat ni Catherine. Tatango-tango at feel at home na naupo sa malambot na sopa ang may kayabangang sarhento. Nagsindi ito ng blue seal na sigarilyo at humitit ng sunod-sunod. Napakunot na si Marcos. Pinagmasdan ng lalaki. Kasing dami na kaya ng hibla ng makapal na bigote ng alagad ng batas ang nasulbang kaso o kasing kunti pa lang ng buhok nitong tatatlo na yata ang hibla. May nakapasak sa bibig ng pugot na ulo ng gwardiya ni Mr. Briones. Anang sarhento na pagkuway huminto ng magsalita. Napakamot sa ulo si Marcos. Timpi ang inis. Tinamaan ng magaling na tenyente ito at ayaw pang diretso ng sasabihin. Parang video okay machine na kung hindi huhulugan ng 5 piso ay hindi tutunog. "Anong sulat, sarhento?" Untag ni Marcos. Hindi sumagot ang mayabang na sarhento. Humitit ang sigarilyo at nagbuga ng bilog-bilog na usok. Gigil na si Marcos. Palakulin kaya niya ang bumbunan ito tapos bigay ng kalamansi ang utak upang gumilas-gilas. Sa wakas ay nagsalita ang nakakalbong sarhento. "Banta sa buhay mo nang nilalaman niyon." Taka si Marcos, kumunot ang noo. "Banta sa buhay ko?" "Yap, at dugo ang ginamit na pangsulat. Matindi ang galit sa iyo ng lihim mong kaaway." "That's impossible. Ni Ipis ay wala akong kaaway. Sino raw siya?" "Laila," diretsang sabi ng tenyente. "Laila?" Nanlaki ang mga matang uli ni Marcos. Tumango si Sergeant De Leon. "You heard it right. Laila, pangalang babae." "Sino o ano ang buhay mo?" "Si Laila, Mr. Briones." Tigas ng iling si Marcos. "Ngayon ko lang narinig ang pangalan ng Sergeant. Hindi ko siya kilala." Si Catherine nasa malalim na pag-iisip. Pilit niyang hinahagilap sa ala-ala ang pangalang Laila. Nang magkasarili na ng mag-asawa ay saka biglang naalala ni Catherine kung sino si Laila. Si Laila, ang lakas ng kaba ng dibdib ni Marcos. Parang mapupugto ang hininga nito habang naghihintay sa sunod pang sasabihin ni Catherine. Sino si Laila? Sa wakas ay nasambit ni Marcos. "Siya ang babae sa aking panaginip." Lugtong ni Catherine. "Ano? Yes, han. Siguradong sigurado ako. Si Laila ang babae na nakakatakot kong panaginip." Nalabnot ang mahigpit ni Marcos ang buhok. Nainis sa sinabi ng asawa. "Ano ba yan? Walang maitutulong ang panaginip mo sa pagkakataong ito." Hindi malaman ni Catherine ang sasabihin. Pero hindi na natapos ni Catherine ang sasabihin dahil mabilis na lumabas ng silid si Marcos. Nagtuloy sa kanyang personal bar ang lalaki. Nagsali ng alak sa kupeta at mabilis na tinunggan. Muling nagsalin sa alak si Marcos. Pinuno ang hawak na kupera. Pero biglang ninakaw ang pansin niya ng kung anong likidong pumatak sa loob ng kupeta. Napatitig siya sa laman nitong alak, namumula, at malansa, ubod ng lansa. Kinilabutan siya. Dugo. Napatingala si Marcos at nahagipagad ng kanyang mga mata ang pinagmumula ng dugong pumatak. Pugot na leeg. Pugot na leeg ng isang babaeng buntis na nakatindig sa kisame. Lumikha ng ingay ang kupetang bumagsak at nabasag sa sahig na marmol. Kumalat ang mga piraso nun sa lapag. Nabitiwan niyo ni Marcos sa biglang sakmal ng sindak sa kanyang utak. Takbo si Marcos. Takbo rin sa kisame ang babaeng pugot. Hinahabol siya nito. Bigla'y bumagsak ang babaeng pugot sa likod ni Marcos. Napadapa siya sa sahig. Napasigaw siya, ngunit walang lakas bunga ng matinding takot. Iglap lang at sakal na ng babaeng pugot si Marcos habang nakakubabaw sa kanyang likuran. Pakiramdam ni Marcos ay mapupugto ang kanyang hininga dahil sa malabakal na mga kamay na pahigpit ng pahigpit ang pagsakal sa kanyang leeg. Pahigpit ng pahigpit. Pakiramdam niya ay madudurog na ang buto niya sa leeg. Mamamatay siyang lumalaban. Biglang rehistro ng utak ni Marcos. At todo lakas niyang siniko ang babaeng pugot. Maliksing tumayo at tumakbo si Marcos. Ang pagkakaalam niya ay humagis ang babaeng pugot at lumagabog sa sahig. Pero nang lumingon siya, hindi niya ito nakita. Parang mulang naglako. Nag-alala si Marcos. Baka nasa silid nila ang babaeng pugot at kasalukuyang pinapatay si Catherine o baka pinatay na. Hangos na tinakbo ni Marcos ang silid nila ni Catherine. Halos hindi pa lumapat sa sahig ang mga paa niya sa bilis. Diyos ko, wala naman po sana mangyari kay Catherine. Dasal niya. Nakahinga na maluwag si Marcos nang makitang ligtas ang asawa.
Nakaupo si Catherine sa kama. Nakatungo ito at nakasumpi ang dalawang kamay habang nakapatong sa kandungan. Walang kamalay-malay sa kalagyamang naganap kay Marcos. Ikinandalo ni Marcos ang pinto ng silid. Tumunghay si Catherine ng mamalaya ng asawa. Kinawit ng daliri ang luha sa mga mata. Tila ibig humingi ng paumanhin ni Catherine. Honey, yayakapin ni Marcos ang asawa. Tana, hindi naman ako galit sa'yo. Maingat na ang pagbibitiw ng salita ni Catherine na para bang ibig ay maging makabuluhan ang lahat ng sasabihin sa asawa. Tama si Sergeant De Leonhan, kailangan natin ng police protection. Walang magagawa ang pulisya sa kasong ito. Paniniguro ni Marcos. Anong ibig mong sabihin? Nahihiwaga ang tanong ni Catherine. Baka sa mukha ni Marcos ang kilabot. Hindi taong pumatay kay Diego. Kampo ng kadiliman. Pinangalisagan ng balahibo si Catherine. Paano mo nasabi yan? Sino ang kampo ng dilim na tinutukoy mo? Bahagya ng makapagsalita si Marcos. Kanina ay ano? Parang nakabitin ang puso ni Catherine. Umiling lang si Marcos. Hitsurang patong-patong ang takot sa katawan ng lalaki. Maya-may humanap si Marcos kay Catherine. Aalis tayo. Ngayon din. Oo, but why? Basta. Para na rin sa kaligtasan natin. Hindi kaya mas safe kung bukas na lang ng umaga tayo umalis. Tama, bukas na lang ng umagahan. Makapangyarihan ang tinig ni Marcos. Ang gusto ko'y ngayon. Halatang marami pang gustong itanong si Catherine. Pero pinili niyang tumahimik na lang muna. Kontento na siyang maging bangkang papel at tangay-tangayin sa mataluyong na damdamin ni Marcos. Kulimlim ang mga mata ni Maming. Tila maiiyak habang tinutulungang mag-impake ng mga gamit na dadalhin sina Marcos at Catherine sa kanilang pag-alis. Gabing-gabi na, Sir Ma'am. Hindi ba pwedeng bukas na lang kayo pumunta ng Batangas? Suhestyon ni Maming. Maming ang atupagin mo yung ginagawa mo. Ani Marcos, bilisan mo please. Kailangan na namin makalis. Bakit naman kasi biglang-biglaan kayong aalis? Mahinang sabi ni Mami. Pinukol ng matalim na tingin ni Marcos ang kasambahay. Nasa mga mata at boses ng lalaki ang pagkainis. Mami nga, pwede ba? Naiinis na kasi. Ito na nga ho, binibilisan na ang pag-iimpake. Takot na sabi ni Mami na minadali ang ginagawang pag-iimpake. Yung rosaryo ko, Mami, baka makalimutan. Paalala ni Catherine. Hindi ho, Ma'am. Ma'am, di tatatlo na lang ho kami rito. Puro katulong pa. Paano kung lusubin kami ng taong pumugot sa ulo ni Diego? Ano na ang mangyayari sa amin? Kinausap ko na si Dax, yung pamangkin ko. Ani Catherine kay Mami. Pansamantala ay siya muna ang mamamahala rito habang nasa Batangas kami ng Sir Marcos mo. Bruce ko yun. Kayang-kaya niya kayong ipagtanggol. Lumiwanag ang mukha ni Mami. Pinapungay ang mga matang hindi naman mapungay. Pogi, Ma'am. Sarkastikong sasabat si Marcos. Pogi, kaya hindi kayo bagay. Si Sir naman, para nyo nang sinabing pangit na ako. Kamot-ulong sabi ni Mami. Maya-maya lang ay mabilis nang gumuguhit sa kalsada ang kotseng kinalululanan ni Marcos at Catherine. Kanina pang pasulyap-sulyap si Marcos kay Catherine na nooy nakikinig sa klasikong tugtugin sa car stereo. May gusto itong ipagtapat sa asawa pero hindi masabi-sabi. Sa wakas ay nakaipon ng lakas ng loob si Marcos. May ipagtatapat sa kasayuhan. Napukaw sa pakikinig si Catherine. Ha? Ano nga ulit yun? May sasabihin ako sa iyo, ulit ni Marcos. Pero mangako ka muna unawain mo ko. Ini-off ni Catherine ang car stereo at nginitian ng asawa. Lagi naman akong handang umunawa sa iyo. Pagkarinig sa sinabi ng asawa ay dire-diretso na itong nagtapat. Nagkaroon ako ng kaugnayan sa ibang babae. Patay mali siya si Catherine. Nagbibiro ka. Nanindigan si Marcos. Totoo ang sinabi ko. Nagtaksil ako sa iyo. Pumatol ako sa ibang babae. I'm sorry. Namumuang luha sa mga mata at mataas ang tinig ni Catherine nang muling magsalita. Hindi ako naniniwala. Babayuhin na yan ang babayuhin ng asawa. Hindi ako naniniwala. Noon lang nakadama ng ganong galit sa asawa si Catherine. Umupsot siya parang batang humagulhon. Ipinagmamalaki pa naman kita kahit kanino. Yun pala, garal-gal ang tinig niya. Nangulimlim ang mukha ni Marcos. Nagpakawala ng malalim na buntong hina. Sabi ko na, hindi mo ako makakayang unawain. Hindi ko na naman sana ipagtatapat sa ito para hindi magbago ang pagtingin mo sa akin eh. Kaya lang inuusig na ako ng nakaraan ko ngayon. Nagmukha si Catherine at tumingin kay Marcos. Nakita niyang may luha ito sa mga mata. Naibsan ang galit niya kay Marcos. Kinurot ng awa ang puso niya para rito. Tingin niya parang kay bigat-bigat nga nang dinadala sa dibdib ng asawa. I love you so much, honey. More than myself, sabi ni Marcos.
Nagawa ko lang naman talagang makipagrelasyon sa iba dahil sa kagustuhan kong magkaanak. May himig pa rin pagdaramdam ang tinig ni Catherine. Sabi ko naman sa inyo noon pa, magampon tayo. Mga ngatwiran si Marcos pero sa mahinang tinig. Iba syempre yung yung sarili mong dugo at naman. Ang akala ko ba'y kontento ka nang walang anak na ang mahalaga sa'yo magkaroon lang isang ako. Liar. Ngayon you're my everything at wala na akong gusto pang maging akin. Noon pa yung gustong-gusto kong magkaanak. Nung halos mamatay ako sa inggit habang nakikita ko kung paano tuwang-tuwang kinukuling-ling ng mga kaibigan ko ang kanilang mga quick babies. Matagal na katahimikan. Nagkaanak ba kayo? Basag nang nakatingin na malayong si Catherine. Ting bagay na napailing si Marcos nang hindi na nakita ng bata ang kagandahan ng mundo. What do you mean? May pait sa mga mata ni Marcos. 5 buwan pang lang siya sa sinapupunan nang magpakamatay ang kanyang ina. Kinilabutan si Catherine, pero ano bang pakialam niya? Why? Kaswalang natanong niya. At saang mabahong basuran mo naman nadampot ang babae mong yan? Mahina ang tugon ni Marcos. Mumurahing babae siya sa isang nightclub. Ha? Sa basuran nga pala nang galing. Sarkastikong singit ni Catherine. Nagpatuloy sa pagkukwento si Marcos. Binayaran ko siya kapalit ng kasundo ang bibigyan niya ako ng anak. Sinunod ko ang lahat ng luho niya. Pero nang magtagal ay natutunan niya akong mahalin. Pinapili niya ako. Ikaw o siya at ang baby namin sa tiyan niya. Of course, ikaw ang pinili ko. At nagresulta o yun ang pagpapakamatay niya. Namagitan muli ang katahimikan. May galit sa tinig ni Marcos na muling magsalita. Pati batang walang malay ay dinamay niya. Totoo nga ang narinig ko tungkol sa kanilang pamilya. Nalahi sila ng mga baliw. Pamilya ng mga baliw. Naidiin ni Marcos ang silinyador sa sobrang ngit-ngit. Napatili si Catherine sa biglang pagsibad ng sasakyan. Parang bumalik sa huwisyo si Marcos. Kinatamtaman ulit ng lalaki ang takbo ng sasakyan. Galit si Catherine. Baliw ka rin ba? Nahawahan ka na ba niya? Ano ba ang pangalan ng malanding babaeng iyon? Laila, mabilis na sagot ni Marcos. Napamaang si Catherine. Nahiwagaan ng gusto. Laila, hindi ba't Laila ang pangalan nakapirma sa nagbabantang sulat na nakuha sa bibig ng putol na ulo ni Diego? Laila rin ang pangalan ng babaeng buntis sa aking panaginip. Paano nangyari nun? Hindi, yung nangyari kay Diego, malamang ay isa sa mga kaanak ni Laila ang ibig maghiganti sa iyo, ang may pakananon at si Lailas mismo ang nasa likod ng lahat. Putol ni Marcos at mukhang hindi siya titigil hanggat hindi nakakapaghiganti sa akin. Ang puot at selos na nararamdaman ni Catherine ay napalitan ng kiblabot. Nagbalik si Laila. Sigurado ako, ang buntis na pugot ang ulo na nagpakita sa akin kanina ay walang iba kundi si Laila. Paninigurado ni Marcos. Nagpakita sa iyo. Napalunok si Catherine. Pinangalisagan ng balahibo sa sobrang kilabot. May kababalaghan nga nangyayari. Hindi nga ba't nagpakita rin sa kanya si Laila? Sa panaginip nga lang. Oo, at muntik na niya akong mapatay. Kaya pala kahit gabing-gabi ay nagaya kang umalis. Pero sa palagay mo kaya, hindi tayo masusundan sa Batangas ni Laila? Sana hindi. Pero hindi yun imposible sa isang patay na nagbalik. Maaaring inuunti-unti lang niya ako. Kahit ngayon siguro ay magagawa niya akong patayin. Ngumiti ng mapay si Marcos. Pero sana hintayin muna niya ako makarating sa Batangas bago niya ako patayin. Gusto ko isabay ang kinamulatan ko ako pumikit. Kumawit at humilig sa braso ni Marcos si Catherine. Sasamahan kita kahit saan. Tumingin sa asawa si Marcos. Hindi ka nagalit sa akin. Pastis-pas. Napangiti si Marcos. Napakabilis magpatawad. Iyon ang isa sa mga nagustuhan niya sa asawa. Kahit pa nga sabihin na napakabilis din itong magalit. Ini-on ni Marcos ang car stereo. Pantaboy ng takot. Ini-off ni Catherine. Bakit? Tanong ni Marcos. Magdarasal ako. Tugon ni Catherine. Nakahinga ng maluwag ang mag-asawa ng mata na yung kulay berdinggit ng kanilang bahay bakasyonan. Here we are, sabi ni Marcos. Thanks God, nakarating tayo ng mapayapa. Nakangiting sabi ni Catherine. Nakaraming busina si Marcos bago nagbukas ng gate ang caretaker nilang si Tatay Selo. Pupungas-pungas pa ito. Napangiti at napailing si Marcos. Tiyak, ito talagang si Tatay Selo.